Sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pang-araw-araw na pagninilay, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Narito na naman ako, ang inyong lingkod, Father Bob, para magbigay sa inyo ng mga iilang punto sa pagninilay na binibigay sa atin ng simbahan. Sa araw na ito, Agosto 28, Sabado, ika-21 linggo sa karaniwang panahon, ay ginugunita ng simbahan ang kapistahan ni San Agustin. Sino ba si San Agustin? Si San Agustin ay anak ni Santa Monica. Alam natin na sa kasaysayan ni San Agustin, siya yung taong matigas ang ulo, napakaraming bisyo. Pero dahil sa palaging pagbibigay pansin ng kanyang ina na si Santa Monica, ay nagdulot ito ng malaking pagbabago sa pagkatao ni Agustin. Sa dahilan ng kanyang pagbabago, siya ay naging pari at naging ganap na obispo at naging kilala siya sa kanyang kasabihan na sinasabi na, Panginoon, bakit ngayon ko lang ikaw nakikilala? Ang puso ko ay umaapoy sa pagmamahal sa iyo. Ipanalangin natin sa araw na ito na sa pamamagitan ng panalangin ni San Agustin, tayo rin ay makakamit ng tagumpay sa ating buhay, lalong-lalo na sa pagbabago ng ating pag-uugali at ng ating pagkatao sa pamamagitan ng ating pagkikilala kay Kristo. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 14 hanggang 30. Ang sabi, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya ay umalis. Mayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na binigay mo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sinabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng Panginoon sa kanya, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At nang lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso, alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo
hinasikan. Natakot po ako. Kayo at ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Na di sana'y may nakuha ako kahit kunting tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang mananagana, ngunit ang wala kahit kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa araw na ito, sa ating pagbasa, hinahamon tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni San Mateo sa kung paano natin ginamit ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na ang mga biyayang talento na ibinigay niya sa atin. Atin ba itong napaunlad? Naibahagi ba natin ito sa iba? Lalong-lalo na sa mga walang kakayahan? Para sa akin, napakagandang pagnilayan natin ito sa araw na ito, mga kapatid. Tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ba natin ginamit ang mga biyayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Ginamit ba ito sa tamang paggamit? Binahagi din ba natin ito sa iba? Naipalago ba natin ang mga biyayang itong natanggap natin? Ipinagmalaki ba natin ito at ginamit ba natin ito sa tama? At hindi natin ito ginamit kontra sa iba? So something like we use our own talents to, deprive others. We use our own capacity and skills which we receive from God to let others be ignorance. Kasi parang tayo lang ang nakakaalam, kaya we abuse the talents that the Lord has given us. Para sa akin, yan yung pinakasimple na pagnilayan natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Ang mga biyayang natanggap ko sa araw na ito, ginamit ko ba ito ng tama? Kung sobra man ang biyayang ibinigay sa akin, binahagi ko rin ba ito sa mga wala? O ang biyayang natanggap ko sa aking sarili, sa aking buhay, na ipalago ko ba? Para pagdating ng panahon, kung ako ay mawawala na sa mundong ito, yung mga ginagawa kong mabubuti ay patuloy na ginagawa ng iba dahil naibahagi ko ito sa kanila. Parang pangit kasi tingnan na kung mawala na yung isang tao, for example, kung magaling siyang karpintero, pagdating ng panahon na kung mamatay siya, wala nang magaling na karpintero. Dahil hindi niya naibahagi ang kanyang talento sa iba. Or otherwise, ang magandang talentong ito, ang mabuting talentong ito, ay ginamit niya upang lukuhin niya ang kanyang kapwa-tao. Yan yung pinakamasakit, mga kapatid. Na kung may mga bagay, mga talento, mga biyaya tayong tinanggap, halimbawa talino, at kung ano pang mga skills, instead na ibahagi natin ito at ituro sa iba, ginamit natin ito upang lukuhin ang iba. Upang ang iba at ang kapwa natin ay lalong maghirap dahil tayo na nakakaalam nito ay naging abuso
sa paggamit sa mga talentong ito. Pagnilayan natin ng mabuti, mga kapatid, ang napakagandang mensahe ng ating Ebanghelyo. Gaya ng sinabi ko, naging tapat ba tayo sa mga biyayang ating natanggap? Naibahagi ba natin ito sa ating kapwa? Naipalago ba natin ito? At napaunlad ba natin ito alang-alang sa paghahari ng Diyos? Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, nagpapasalamat kami, ako, sa biyaya at sa mga talentong ibinigay mo sa akin, binigay mo sa amin. At aming itong nagamit alang-alang sa pagpapaunlad ng aming pagkatao at ng aming pamilya. Humihingi din ako ng tawad kung sa panahon ay ako ay naging sakim, kami ay naging sakim, at hindi kami marunong umunawa at hindi namin ito naibahagi sa aming kapwa. Panginoon, patawad. Hinihiling namin na bigyan mo pa kami ng malalim at tibay na pananampalataya, malawak na pag-iisip, upang sa gayon, maging bukas ang aming puso, ang aming isipan, na maibahagi namin sa aming kapwa ang anumang biyayang aming matanggap. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.